So guys, welcome back sa ating channel and welcome sa panibagong episode ng Either Reacts. So for today's video guys, another paranormal investigation reaction video tayo dito sa post ni Just Clint dito sa Mysterious Abandoned Church in Antique. So meron na rin tayong nagawang reaction video ni Just Clint, no, talagang kinalabutan tayo. So ito yung pangalawa. So bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga gantong reaction video na gagawin natin. So, huwag na natin patagalin. Simulan na natin. Sa isang liblib na lugar sa Antique, matatagpuan ang isang abandonadong simbahan na nababalot ng misteryo. Ikaw din guys, star sa kuiba ngayon eh. May paparating mga lalaki. So, intro pa lang oh. Interesting yan. Mula Cebu naglaan kami ng isang araw para sa biyahe. Medyo malayo ito pero dahil sa ganda ng tanawin, baliwala ang pagod namin. Pagdating nagtanong agad ako sa mga taga dito para makumpirma kung totoo ang kwento. Pamuntuin kayo dun. Para makasigurado nagtanong pa kami Siyempre, wala sa namang ibang ibang residente dito. nakakaalam ng history ng lugar, kundi siyempre mga taga dun lang. Yung Diba? kuweba nandyan pa, may kuweba daw dyan. Yung bayaw ko dyan, parang may nag-ano nga siya yung Propre. Kaya pinuntahan namin agad bago pa lumalim ang gabi. Guys, dito na tayo sa spot yan. Andun pa siya eh. Pero dito, yung katabi niya. At ito, dito muna kami nag-park yung malapit lang. Dito siya banda. Tapos meron din daanan dito. Pero sobrang lakas ng hangin kasi may paparating daw na bagyo. Para pasukin na natin to para matapos na natin agad. Para marating ang eksaktong lokasyon, kailangan namin dumaan sa madilim at masukal na daanan. At kailangan magdahan-dahan, baka may ahas kaming maapakan. Dandahan tayo kasi baka may mga ahas na dito. Pero sabi nila, Hindi malabong may ahas kuweba dyan. dito eh. So, tatry natin hanapin mamaya. Dire-diretso lang kami at pagdating namin sa gitna, natanaw na namin ang simbahan. Grabe, sobrang creepy. Check natin ng bilisan dito sa loob. Tapos mamaya try natin mag-investigate. Dito sa bandang entrance matatagpuan ang palikuran nila. Sira-sira na at nababalot na ng matataas na damo at halaman. Kaya hindi na tayo makakapasok. Pero dito sa camera, nakikita niyo dito yung loob niya. Medyo okay pa. Pero parang hindi siya natapos. Kasi yung pader niya parang wala ng pintura. Tapos yung ibang parte dito, yung iba wala ng bowl. Gaya nito, wasak na, wala na siyang bubong. At pagpasok sa loob, itong tumambad sa amin. Isang malaking gusali na unti-unti nang nilalamon ng kalikasan. Exploration. OMG, ang laki niya. Tapos dito, ito yung tangke nila. Habang papasok bigla naming narinig to. Uy, Grabe. nagparamdam Siguro agad. dahil sa hangin. Hinayaan lang namin at nagpatuloy lang sa paglilibot at dito sa bandang gitna, bakas na ang kalumaan at pagkasira. Grabe, delikado to. Butas na pala dito, guys. Siguro dahil sa lumambot na yung lupa sa ulan tsaka sa sobrang tagal niya. Bumagsak na. Bukod sa ulan, inaabot na rin ng tubig dagat ang gusali. Bumagsak na rin yung mga parte niya. Tapos dito, puro na siya lumot. Pati yung mga water pipe nila, daanan ng tubig, puro na lumot. At sa sobrang tagal na nito, nababakbak na ang mga kisame at ibang parte. Kita na rin yung mga bakal. So nagsisilaglagan na rin yung mga parte ng mga kisame. Kaya kailangan natin magdoble ingat. Kaya dahan-dahan lang kami sa paglalakad. Pero pagdating namin sa gitna, napansin kaming ilaw sa labas. Love, may ilaw.
Yun o. May paparating. May paparating mga lalaki. Dito kami kinabahan dahil naalala Kala ko namin ang kung sabi ano na ni yung- Kuya bago kami pumunta. Gagi, mas nakakatakot. Mas nakakatakot ang buhay kaysa sa mga... Kaya dali-dali kami Kaysa sa nagtago mga dahil entity hindi kami kasi sigurado tao, di mo alam kung talaga anong ang makakasalubong namin dito. Tayo mo muna ilaw. Puro lalaki. Kaya nga. Anong oras na dito? Ayan guys, 8:40 na ng gabi. Ito yung problema. Mas na-explore. Dito ka mata. Tayo muna ilaw. Titingnan ko lang. Kaya nag-decide kaming lumipat sa taas at binilisan na ang paglilibot dito. Bilisan lang natin. Habang paakyat kapansin-pansin ang kalumaan ng lugar, nagsitanggalan na ang Nadulas mga na rin railings yun, no? ng hagdan at nagkalat ang mga bubog sa bawat baitang. Dito wasak na rin. Feeling ko meron pa mga pader dito. Pero bumagsak na siguro. Tapos ito yung tangke nila ng tubig. Sa second floor may Pero mapapaisip ka rin no, kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang example, meron ng mga nilalang na nakatira dyan sa simbahan na dapat sacred siya, di ba? Kasi syempre siya yun nga, bahay dasalan. Kumbaga, dito pumupunta yung mga tao para direktang manalangin at makipag-usap sa Diyos. Pero, alam mo yun, may mga simbahan pa rin talaga na may mga, yun nga, may tumitira na ibang nilalang, may mga nagpaparamdam. So, baka siguro yung mga ganyang entity talaga is sobrang lakas na talaga siguro. meron kaming nakitang mga kwarto, kaya chinek namin agad kung anong meron sa loob nito. Try natin isa-isahin. Tapos check natin kung anong meron dito. Pagpasok sa loob itong tumambad sa amin. Higaan. Nagbagsakan na din ang ibang parte dito. Sira-sira na ang banyo at basag na ang mga salamin ng bintana. Ito, wasak na oh. Siguro dahil sa tubig to guys. At habang iniikot ang kwarto, biglang nakita ni Dayan to. Saan? OMG. Ano? Parang bago pa. Kaya nga eh. Grabe naman to. Naiwan lang dito yung mga rosary guys. Grabe, sayang to. At paglipat namin sa kabilang kwarto, mas marami pa pala dito. Gagi, nagkalat dito. Tapos may mayroon pa mga kubiertos. Pero bakit ganun? Mayaan lang nila dito. Dito bagsak na talaga. Mas malala yung Inabandon tama na dito talaga. guys. Medyo delikado dito dahil nagsibagsakan ng ibang parte at kinakalawang dahil katabi ito ng dagat kaya mabilis masira dahil sa tubig alat. Galing to sa taas dyan. Kaya lipat na tayo na. Nilipat na dapat kami sa kabilang kwarto nang bigla naming makita to. Ayun lang. Shit. Mayroong foil to. Mas mayroon pa dun sa kabila oh. Mayroong mga maliliit na foil guys. Mas lalo kaming kinabahan kaya nagmadali na kaming maglibot at pagpasok sa isang kwarto, nakita namin to. OMG. Meron pang TV dito. Yun oh. Sulat sa pader. OMG. Help? May sunog. Tay, ba't ganun? Ibig sabihin may mga pumapasok na iba dito. Kasi tingnan mo, dami upos ng sigarilyo. Sobrang daming upos ng sigarilyo Oo. sa lapag. Ibig sabihin, hindi lang isa ang pumapasok dito. Daming upos ng sigarilyo, love. What the heck? Tumatamay dito. Pati sa baba, guys. Parang Yan, nagkalat sa pinagustuhan baba, nga oh. siguro Parang yung ano lugar. yung foil dun kanina. Bilisan natin. Mukhang tama ang babala ng isang lokal sa amin dito na baka buhay na multo ang makakasalubong ko. Dito, lala. Yung bed dito, sinunog na talaga nila, guys. So, meaning, sinadya siyang sunugin kasi merong sa buko. Oo, parang may nang-trip nga dito. At sa katabi nitong kwarto, may mga nakita kaming gamit ng mga taong dating nakatira dito. Ito dito yung mga gamit, guys. Dito Dami pa yung pa. ibang gamit. Iwan lang dito, no? Tapos dito, merong mga,
rosary. May mga naiwan ding rosaryo, kupita at mga encyclopedia. Meron pa mga kupita dito guys. Bible, no? Oo, yung Bible. Siguro ito yung pari nila. Tapos ano to, mga encyclopedia. Dito pa yung ibang ano nila guys. Encyclopedia. Mga notebook ng ano, about music to guys. Ayan, may mga notes oh. Sa music to eh, di ba? Yung solfeo. May mga naiwang ding rebulto dito na animoy tagabantay ng lugar na to. Meron pang map dito guys. Statue of Liberty siya. So ito siguro galing pa tong US. Pati mga plato naiwan din dito. Isang file pa yan. Iiwan lang Ano yung talaga yung mga gamit. dating ano siguro to. Pictures nila. Sa likod nito matatagpuan ang dulong kwarto. Mas malaki ito sa mga naunang pinasok namin. Sira-sira na din at nagkalat na ang mga gamit ng dating nakatira. Parang kwarto ng head nila. May daanan papunta sa terasa. Pero yung mga unang kwarto na napasok natin, wala siyang daanan. Ito lang. Kaya lumabas na agad kami para tingnan ang kwarto sa baba. Kasi merong pinto dyan. So check natin. Tara. Ako muna papasok. Baka kasi may tao. Kaya kanina. So check natin. Sisilip na sana ako sa butas pero may bigla na lang. Bigla na lang. Fresh after meals Sabay with ads. Double Mint. Dito yung tuko. Yun o. Nakita mo? Putik, Kahit nakala ko silip naman sana yung ako sa loob eh. Dahan-dahan namin itong nilapitan baka may tao sa loob dahil dito namin narinig kanina ang kalabog. Medyo delikado na siya. Kasi bumagsak na dito sa baba oh. So ibig sabihin anytime pwede Eh, oo, bibigay yan. Kasi nabutas na no? Ito yung mas delikado kasi pwede itong bumagsak dahil sa hangin. Kagaya nito, bagsak na yan oh. Isa yan sa mga parte doon sa taas. Tapos dito, marupok na tong ano na to, building na to. Gumuho na ang lupa na kinakatayuan ng parting to kaya kailangan magdoble ingat baka bigla itong bumagsak. Grabe to. Mas madaming gamit dito. Literal na sobrang dami. Naghalo ang mga Grabe, damit, libro sinalat at na lang, ibang no? gamit sa pagmimisa sa lugar na to. Meron pa ditong mga, ano kaya to? And guys, kung may nanonood sa atin dito na lagi sa simbahan, paki-comment naman kung ano po tong bagay na to. Tapos, dito pa yung ano ni Papa Jesus. Pero putol na yung kamay niya. Tapos dito sa harap, meron din dito figurine ni Mama Mary. Tapos yung higaan nila. Ito siguro kwarto ng ano guys, ni Father. Yung ano po ng iwan pare, na dito guys. Lalabas na sana kami para Sabi hanapin dito. ang kuweba na sinasabi nila nang may bigla kaming narinig ng mga yabag galing sa taas. Unlike kanina papasok na medyo Pogi. ano yun, apak? Footstep. Ano yun, apak? Parang mga yabag. Yung pa. Galing sa taas. Yun. Dito na kami kinabahan dahil hindi kami sigurado kung paranormal o tao na ito. Kaya nag-decide ako mag-EMF para makasigurado. Meron ba kaming kasama dito ngayon? Sa kabila. Wala naman. Mas lalo kaming kinilabutan dahil hindi ito pumapalo. Ibig sabihin, posibleng sa tao nang gagaling ang tunog. Opo. Sinubukan kong tawagin pero wala akong narinig na sagot kaya lumabas na kami agad para hanapin ang kuweba na sinasabi nila. Hawak. Ano to? Kandila? Oo, ano? Sa mga bato? Dito sa labas meron kaming nakitang mga kandila sa bato. Ano? Ayun pang Oh my God, shucks. nagtitirik sila ng kandila dito. Hindi kaya yun. Lakas ng hangin, no? Butas.
Lab, may butas. Oh my God. Kaya yan. Guys, merong butas dito. Yan oh. Di kaya yan yung daanan ng kuweba? Kasi yan yung mga kandila oh. Papunta siya dito. Habang hinahanap namin ang daanan, biglang nangyari to. Ilaw. Ilaw. Ano? What the heck? Try mo nga, layo ka nga. Mayroong nasasagap ang EMF habang palabas kami at nang tinutok ko to sa may bandang gubat, Dito banda. May ilaw siya dito. OMG. Lawan mo nga to. Ano yan? meron kaming naaninag sa gitna ng gubat. Sure ka? Yan o. Dito siya, yan o. Pitik. Umipitik siya. Pumapalo ang EMF na parang may tinuturo sa amin at nang inilawan namin to, Akin na. Ooh! Gogi. Ayan o. Kuha na mo? Shucks. Dito nga yun. Yung kuweba guys. Lakas o. Umipitik siya dito. nasa gitna pala ng gubat ang kuweba na sinasabi nila. Kuhanin natin yung gamit, tapos try natin mag-investigate dito. Kaya pala wala doon. Sa labas siya ng sa labas siya ng simbahan. Kaya wala ako nasasagap doon. Pero dito yan tumatayo na ng mga balayibo. Tinuro ng EMF. Kaya kinuha agad namin ang gamit para makapagsimula na mag-imbestiga. Pero bago makapunta sa kuweba, kailangan namin dumaan sa gubat. Mas pinasarap na chicken nam nam nam. Tikman na. Sarap na chow. Ito may mga dito. Yan ito nga yan siguro kasi may mga gamit diba? Meron dito mga gamit guys. Meaning ito nga yun. OMG. Ayun na nga. So ako muna papasok guys kasi medyo delikado yung lugar. Yan makikita nyo dito. Yan. Medyo mahirap akyat. Uy. What the heck? Shucks. Uy. Mahirap umakyat dahil bukod sa matarik ay medyo madulas at madilim sa lugar na to. Oh, tiyang galaw. Mahirap kasi baka nalakas eh. At pagsilip ko sa taas, ito ang tumambad sa akin. Oh my God. Ito na yun guys. Ito na yung kuweba. Isang malawak at madilim na kuweba sa gitna ng gubat. Malawak dito sa loob. Merong rebulto dun. Pero para siyang Mama Mary or parang diwata. Yung rock formation niya sobrang ganda. Pero yun nga lang, medyo delikado magpumasok dito. Kasi ang daming butas, ayun oh. Meron akong napansing mga butas at hindi malabo na pinamahayan na to ng mga ahas. Kaya binilisan ko na at bumaba na agad para masimulan na ang investigation. The investigation. So yun guys, meron tayo ditong REM pad tsaka yung flux. So ito, meron tayong EMF din dito. So makakasagap din to, malalaman natin kung nasa left or right yung entity. Tapos pwede rin sila sumagot dito ng yes, green, Okay. red, no. Pagkatapos ko palang mag-setup ng gamit, ito agad ang nangyari. Oh my God, love. Look, Ano yun? Gogi. sa kaliwa siya. Di pa ako nagtatanong ha. What the heck? Hindi ko nasabi-sabi nung nagpapasabi nung entity. Kaya sinimulan ko na Hindi ko na agad kayo hintayin magtanong. magtanong. Kung meron akong Paparamdam espiritu na ako o agad. elemento na kasama dito, pwede nyo bang patunugin ang mga dala kong gamit dito? Pwede nyo rin po gamitin yung flux. Kung oo, green. Pwede nyo pailawin yung green. Kung hindi, red. Ilang minuto din kami naghintay pero hindi na ulit ito sumagot. Kung meron akong espiritu na kasama dito, pwede nyo pong patunugin ang isa sa gamit namin. Pwede nyo pong gamitin yung flux namin, tsaka yung REM pad. At nakailang ulit ako magtanong pero hindi tumutunog ang mga gamit. Meron po ba kaming kasamang espiritu o elemento na nandito ngayon sa kuweba? So, ibig sabihin, yan ang proof na yung mga device na ginagamit nila is hindi siya yung basta-basta lang na automatic na umaandar. Kasi syempre, sa iba dyan na nakakanood ng ganito na nakakakita na umaandar yung device. Kaya sabi lang nila, hindi, ano naman yan eh. Pinipindot lang yan eh. Automatic naman yan eh. So, ito yung proof na yun nga, hanggat hindi siya sinasadyang pindutin or galawin ng anumang entity, hindi siya gagalaw, di ba?
Ito, nasang detect ko. Or baka hindi nila tayo naintindihan. Wala pa rin itong nasasagap, kaya naisipan ko makipag-usap gamit ang kanilang lingwahe. Pwede namon mabalaan kung may espiritu kami nga nga upod ari di subong. May ari kami di elemento nga upod subong. Ilonggo Pwede yan. nyo mapatunog ang dala namon nga gadgets. Bisan isa lang di sa duwa. At ilang segundo lang ang makalipas ng una kong tanong gamit ang kanilang lingwahe. Ito agad ang nangyari. Damn. What the heck? Sumagot ito Magpula. gamit ang tatsulok. Nakita mo? Kaya nagpatuloy lang ako sa pagtatanong. Yung dialect nila. Madamo gid nga salamat sa pagpa-sound sa ngamon nga gadget subong. Pwede kami ka pamangkot kung espiritu ka o elemento. Dito kahit hindi pa ako tapos sa sasabihin ko, sumasagot na ito. Kung elemento ka, pwede mo... Red. Meaning elemento. Di pa ako tapos sasabihin ko pa lang kung espiritu green, kung elemento red. At maya-maya lang, bigla kong napansin ang REM pad. Lab, pumipitik din yung ano. Pero hindi siya tumutunog, ano? Pumipitik siya. Isin mo, Lab. Kaya kinumpirma ko kung sila ang gumagawa nito. Ikaw na yung kapasigas ang amon nga REM pad. Kung ikaw ang kapasig... Uy! Hindi siya Yes! pinapatapos magtanong eh, no? What the heck? Lab, yan, no? Kumpirmado na meron nasasagap dito. Holy. Kaya nilabas ko agad ang dead bell. Kailangan na. natin yung dead Ito bell. talaga. At nang Dito ako isiset up ko pa lang nakukonvince. ito, bigla nitong pinatunog ang Kasi REM pad. ganun dapat siya, no? Okay. Dito siya. Lab! Yung repad. OMG. Ito guys. Kaya natin dito yung dead bell. Pwede mo ni gamito ng dead bell nga ari di subong. So kung ari ka di subong, gusto ko lang permount, pwede mo pa tunugon ang dead bell nga dala ko. What the heck? Dito na kami kinilabutan dahil nagtutugma ang timing ng sagot nito sa mga tanong ko. Ikaw din guys star sa kuiba nga ini? Shucks. Pwede ko mabalaan kung pila ka mo di kabilog. Automatic yung tutunog nang hindi yan tinutulak. Yes. Kung damo ka mo di, pwede mo ipatunugon ang bell nga 2 ka beses o more than that. Kung isa ka lang di, sa ka beses. Kung damo ka mo, 2 o sobra. Isa. Oh my God. Go. Ilang beses niya ito pinatunog, ibig sabihin, hindi lang isa ang nakatira dito. Ibig sabihin, madami sila dito. Pwede ko mabalaan kung puti ka mo nga spirit nga elemento o itom. Kung puti, patunog ang beli sa kabeses. Kung itom, Puti. Tinanong ko kung nagambala namin sila dito. okay lang balasi mo nga ari kami di subong? Kung oo, patunog ay sa kabeses. Yes. Pwede ko mabalaan nga aari ka mo di subong? Yes. So dire ka mo ga star inyo na di ugsaran? Yes. Tugma ang sagot nito sa kwento ng babaeng lokal na merong naninirahan sa kuwebang to. At nang tinanong ko kung merong kaming maitutulong sa kanila, ito ang sinagot niya. Pwede ko mabalaan kung kinahanglan yung amon bulig? Dalawa. Gusto nung gagi. Ayaw nila ng tulong at nang tinanong ko kung gusto Mukhang na nila settled kami naman na umalis sila. dito, Gusto nyo na kami maghalinde? Kung oo, Bilis. klaro na ayaw nila kami dito kaya lumabas na kami agad bago pa Ngayon may yung sabihin mangyaring hindi hindi accurate yun. inaasahan. Gagi.
Ano man ang sikretong bumabalot sa lugar na to ay mananatili pa ring misteryo. This year I'm trying to reach 1 million subscribers and sana napasubscribe kita. Killer Curve. Next na lang siguro natin yun. So yun lang guys, grabe, solid yun. Talagang malalaman mo talaga na meron talagang something dun sa abandoned church na yun. So yun lang guys, na nagustuhan nyo itong reaction video natin, and please subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga reaction video po na gagawin natin. So yun lang po at salamat!